So, for Richard and Ding Dong, since parang hindi kayo usually napapanood sa comedy, what was it like working with Vice and doing comedy? Siyempre parang refreshing yung experience na mapunta sa isang comedy movie. Siyempre kasama pa si Vice at si Dong, ngayon ko lang din na nakatrabaho ng full-length movie. So siyempre very excited, but at the same time nung simula medyo kinakabahan kasi nga bago. Pero nung nagsimula na yung filming namin, nung naka-eksena ko na si Vice, naka-eksena ko na si Dong, na naging masaya yung experience namin, naging komportable na kaming gawin yung pelikula. Ako sa tingin ko mas closer to life yung yung comedy eh. Parang yung mga situations na especially sa movie, yung makatotohanan siya. Although wala lang yung drama part. Sa totoo lang mas mahirap talaga gumawa ng drama. Pero mahirap din talaga yung comedy, but mas enjoy para sa akin dahil yung pang-araw-araw ganito talaga yung kulitan, di ba ganda yung samahan, and much more dahil syempre kami yung magkakasama dito. And si Vice, kumusta sila off-cam? Ano yung na-discover mo? Kasi syempre medyo serious yung image nila. Alam mo, ang pinakamagandang na-realize ko dun sa while we were filming the entire movie, close silang dalawa. Na malayong-malayo sa iniisip ng mga taong hindi okay si Richard at si Ding Dong at si Ding Dong kay Richard. Hindi. Nabigla din ako kasi ako rin, inassume ko na magkakilala sila pero hindi sila ganun ka-close. Parang best friends sila dahil. Sila yung chikahan ng chikahan. Lalo na pag umaalis ako kasi pupull out ako for showtime, tapos babalik ako. Aalis ako na nagchichikahan sila. Pagbalik ko, sila pa rin dalawa yung nagchichikahan. Sabi ko, ang taray ng dalawa, no? Sabi ko, akala ng mga tao magkaaway yung dalawa. Pero sobra silang close na nakakatuwa. Kaya ang gaan-gaan lang nung set namin. Walang anything, walang pressure. Nag-enjoy lang kaming lahat. Magaan, naghaharutan. At saka, natutuwa din ako, natuwang-tuwa ako pag nakikita ko silang nakikipag-interact dito sa ibang cast namin. Kasi ako nga, pag nasa set ako, nasa tent lang ako, nagsusulat ako, kasama ko yung mga writers. Sila, kahalubilo nila lahat. Kaya, sabi ko, ang bongga ng dalawang lalaki. Hindi mo damang-damang, syempre big stars sila, di ba? Silang dalawa dalawa sila sa pinaka malalaking artistang lalaki sa Pilipinas. Pero abot kamay sila ng lahat, pati ng mga bagong artista, ng mga bagets, lahat. Kaya bongga silang dalawa. Fantastic yung dalawang leading men. Mark yung kapatid kapamilya dun sa trailer. Paano ba nag-come up na napunta doon yung, parang sabi hindi part ng script siya, di ba? Hindi siya part ng script, tas ganun kami lagi eh. Yung simple lang yung script, maiksi lang, tas humahaba na humahaba. Kanya-kanyang batuhan ng batuhan. Tapos hindi na ini-edit kasi doon pa lang tumatawa na kami lahat. So mag-expect kami ng mga bloopers? Madami. Actually, mas nakakatuwa yung mga bloopers, yung mga hindi papalabas kaysa sa buong pelikula. Kaya ano kanya yung ending? Parang yung bloopers namin, isang buong pelikula din. True. Isang buong pelikula. Sa dami namin, ang laking cast nito eh. Tapos yung mga eksena ni Direk, parang halos, ang dami naming magkakasama. Kaya ang daming harutang naganap. Ang daming talagang bloopers. Kung pwede lang talagang isama sila sa buong pelikula. Nagpapakamatay na yung editor namin. Hindi ko na alam kung paano i-edit yung pelikulang to. Kasi hinayang na hinayang siya dun sa mga na-edit. Tapos ginagawang blooper na lang. Thank you. Thank you. Maraming salamat. Dito muna tayo kay Florencio. Tapos next si Nazomel. Thank you. Good afternoon. Yun. Ang question na naman is, sa dami rin ng actors na kasama nyo dito, nagkaroon ba sa tingin nyo ba ng, nabigyan ba sila ng sa ample time para mapakilala ang sarili nila? Kasi syempre, nandiyan yung mga love teams, nandiyan din yung mga comedians, as kayo pa. What did you mean? Sa pelikula, nabigyan sila ng moment. We made sure everyone was given their own moments to shine. Lahat. Si Richard, si Ding Dong, may mga eksena silang, kahit hindi nila ako ka-eksena, sila lang nakakataw sila. At syempre, we made sure na yung mga love teams, maibibigay namin sa kanila yung hahanapin din sa kanila ng mga followers nila. Kasi magwawala naman yung mga fans pag sinabi, bakit walang kilig moment kami dito sa sinusuportahan naming love team, lahat. At ang galing ng director, kasi nung pinipreview nga namin, sabi ko, ay, ang taray, may ganun pala silang eksena.
nakakakilig na ibigay din nila yung kilig na dinedemand from the love teams. Kasi syempre ako tutok lang naman ako sa mga sa mga patawa parts, pero doon sa kilig sila na yon. Hindi ko wala na rin naman ako sa mga eksenang yun, kaya hindi ko alam yung mga kinuna na gano'n. Pero nung napanood ko, ang ganda, lahat nag-shine. Kahit sila, si MC, si Chocolate, si Juliana, may shining moment sila. Lalo yung nanay ko din, si Jacqueline Jose, may shining moment din siya. Kaya kung yung mga support na, yung bawat support na bigyan ng shining moment, lalo pa siguro yung mga lead. Kaya makakaasa kayo, nakakaaliw talaga si Richard at si Ding Dong lalo na sa pelikula. Mas nakakatawa sila sa akin. Drama kasi talaga yung binigay ko. Okay, since lahat naman kayo, na-try nyo na mag-fantasy roles, di ba? Or, at saka yung mga previous roles mo rin na meron din mga fantasy, may ano. So, ano yung kakaiba dito? At saka ano yung sa tingin mo bago mong karanasan na hindi mo nagawa ever sa mga dati mong movies? Lagi namang bago yung experience na ibibigay namin. Hindi kami papayag na same. Ayaw ng ayaw ng Filipino audience, yung same experience, yung pinanood na namin yan, napapanood na namin sa yan sa TV araw-araw. Hindi pwede kasi magbabayad sila eh. Diba? At saka one movie a year lang ako eh. Kaya yun yung dahilan bakit nilulook forward ng mga tao yung pelikula ko. Kasi once a year lang nila ako mapapanood sa pelikula. Kaya hindi pwede yung panonoorin nila sa pelikula, napapanood nila araw-araw sa pelikula. Ay sa TV na ginagawa ko. Yung jokes, syempre iba, fresh. Diba? Tapos marami mga current na ganap sa Pilipinas na ginawa rin namin katatawanan. Tapos syempre iba yung dynamics kasi iba yung mga kasama ko. Meron akong Richard, meron akong Ding Dong na first time ko silang nakasama. So iba yung dynamics, iba yung harot, iba yung kilig. Oo, may mga hinarot ko rin kasi itong dalawa. Hindi naman ako papayag na hindi. Tapos, magaling yung writers namin. Magaling din yung director namin. Si Direk Barry, first time din namin nagtrabaho. Kaya malayo yung galawan niya at saka malayo yung kung paano niya, yung treatment niya sa pelikula, doon sa mga ibang pelikula ko. Kasi each director naman iba-iba sila ng style, di ba? Kaya ibang-iba to doon sa mga pelikulang nagawa ko noon. At saka fairy tale to eh. May mga fantasy ako noon kasi last year superhero, ngayon naman fairy tale. Thank you. At saka may touch of music. Maraming salamat. Pabutan kay Naza Mel Tabares ang ating next set of questions. Ay, pa-explain lang yung Fantastica. Is it another world? And yung characters ng ano yung mortal, yung sa Philippine world? Pag in-explain ko, ano pang panonoorin mo? Ayun yung Fantastica nga is, di ba sa trailer parang... Naalala ko si John Lloyd. Yung Fantastica kasi, actually, yung konteksto ng Fantastica, subjective siya. Pwede siyang maging lugar, pwede siyang maging damdamin, pwede siyang maging tao. Doon sa pelikula, yung Fantastica, pinalawak namin ang ibig sabihin ng Fantastica. Pwedeng ikaw, pwedeng sila, pwedeng kung nasaan ka, pwedeng kung anong nararamdaman mo. Yun yung magiging ibig sabihin ng Fantastica. Katulad ngayon, Fantastica. Ano yung mga conflicts ng characters na abang naman? Actually, wala. Ayaw namin ng conflict. The entire year, the world has been full of conflicts. Ayaw namin ng conflict. Ngayon tayo na John Lloyd. Ayaw. Siyempre, since dalawang gwapo yung nakapaligid sa akin, isa sa mga conflicts doon yung, sino talaga magpapatibok ng puso? Kasi naguguluhan talaga ako kanina tumitibok ang puso ko. Sino ba talaga ang magbibigay sa akin ng makapangyarihang halik? Kasi mahalaga ang halik sa pelikulang ito. Dahil dito mamamatay ang karakter ni Jade at ni Lina. Nangahalik. Hindi. Yun yung ilan sa mga conflicts. Pangalawa, kung paano mapagtatagumpayan ng isang payak na pamilya, yung mga pinagdadaanan nila sa buhay, at paano mapapatunayan ng pamilya na kahit gaano kabigat ang buhay, fantastic pa din sila. Thank you. Dito naman tayo kay Jocelyn. Dito muna kay Jocelyn. After dyan, balik natin agad. Pag ganun-ganon, no? Parang, nung story ko kasi parang nandun sila Marnigo. Kasama ba sila dapat sa movie?
Maris and Inigo. Sabi ni Richard, sino yun? Tawa ako. Naalala ko na naman tuloy kanina yung game doon sa Showtime na kailangan ka mamili ng mga girl trends. Nakatingin ako siguro, hindi ko alam yung pangalan. Pinagalitan ako ng director. Ilang taon mo na kasama yung girl trends, hindi mo alam yung pangalan. Hindi yung Marinico, originally kasama talaga sila doon sa love teams, pero hindi uubra kasi yung schedule ni Inigo. Kaya kailangan namin palitan, pati si Maris na hindi na rin naisama kasi team silang dalawa. Yun lang po yung dahilan kung bakit. Gusto mo ba bang palitan? Yun lang ang conflict ng pelikula. Nakakabisi itong tanong. Naghahanap na. Sino ba? Actually, nakaaway ko si Inigo. Okay. Sinampal ni Ding Dong si Maris. Confident ba kayo kasi kalaban nyo ngayon si Coco,